May nakaaway ka na ba? Sa utak mo lang? Hindi ka naman na-replyan, hindi ka naman minura. Pero isang comment lang, bigla kang napaisip. May point kaya siya? Tapos habang naliligo ka, habang naguhugas ng pinggan, habang natutulog, bigla mong naalala, tapos sa isip mo, ay dapat ganito pala yung sinabi ko. Welcome sa episode 2 ng How to Deal with Negative People. At kung isa ka sa mga taong kayang i-ignore ang 100 compliments pero isang negative comment lang, parang gusto mo nang mag-deactivate, trust me, para sa'yo ang video na to. Baka isang comment lang ang sakit na. Ang weird, no? May nag-comment, ang galing mo. Okay. May nag-comment, proud ako sa'yo. Okay. Tapos may isang tao na ang profile picture, motor. Yung cover photo, motor din. Yung pangalan, John Wick Official 143. Tapos nag-comment, cringe. Ikaw naman, biglang, delete ko na kaya? Bakit ganun? Kasi ang utak natin mas mabilis mag-focus sa negative. Parang kapag nagluto ka ng adobo, ang daming ingredients, pero konting alat lang, yun agad mapapansin. Wow! 100 likes? Washer. Feeling influencer. Guys, magmamadre na lang ako. Hindi lahat ng opinyon katotohanan. Isa sa pinakamalaking problema natin, ginagawa nating fact ang opinyon. Kapag sinabi ng isang tao, pangit ka, automatic, pangit nga siguro ako. Wait lang. Opinion niya yun. Hindi certificate. Kung may magsabi sa'yo, ayaw ko ng mango float, ibig bang sabihin, masama na ang mango float? Hindi. We all have different tastes. Ganon din sa tao. Hindi lahat magugustuhan ka. At okay lang yun. Sasabihin ko yung isang technique na ginagawa ng mga confident na tao kapag binabash sila. Promise, game changer to. The mirror principle. Napansin mo ba yung mga taong sobrang bitter? Laging may issue? May bagong kotse ka? Loan lang yan. May bagong trabaho? Swerte lang. Nag-business ka? Tignan natin kung tatagal. Parang kahit anong gawin mo, may free commentary. Alam mo kung bakit? Hindi dahil ikaw ang problema, kundi yung nakikita nila sa'yo. Naaalala nila yung bagay na gusto nilang gawin, pero hindi nila masimulan. Mas madaling mang-down ng tao kaysa aminin sa sarili nilang, kailangan ko ring mag-improve. Yung basher, feeling successful. Ikaw, hindi po. Feeling pagod lang, may bills. Ang technique, ito ang ginagawa ko. Kapag may negative comment, 3 tanong lang. Number 1, may katotohanan ba? Kung meron, improve. Number 2, kung wala, move on. Number 3, worth ba siyang paglaanan ng energy? Kung hindi, close up. Magluto ka na lang ng pansit canton, mas productive pa. Part 5. Reality check. Alam mo, hindi ka masasaktan kung hindi importante sa iyo ang opinion nila. Kaya ang tanong, bakit ba natin binibigyan ng sobrang halaga? Yung taong hindi naman natin hinihinga ng advice. Kung hindi mo siya hihinga ng life advice, bakit mo hahayaang kontrolin niya ang emotions mo? Sa totoo lang, hindi mo mapipigilan ang mga tao. May manghusga, may mang-iinggit, may mambabash. Pero alam mo kung ano ang kaya mong kontrolin. Yung desisyon mong hindi sirain ang sarili mong araw. Dahil lang sa opinyon ng taong hindi naman kilala ang buong pagkatao mo at ang kwento mo. Hindi lahat ang sinasabi ng tao tungkol sa'yo ay dapat mong bitbitin. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay ngumiti, magpatuloy, at ilaan ang oras mo sa mga taong tunay na sumusuporta sa iyo. Comment down below ano ang pinaka-memorable na negative comment
na natanggap mo? At ano ang ginawa mo? Binara mo ba? O hinayaan mo lang? Baka ang kwento mo ang ma-feature sa susunod na episode. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share sa kaibigan mong laging sinasabihan ng feeling mo naman. Tandaan, mas tahimik ang buhay kapag hindi lahat ng opinyon ay pinapasok mo sa isip mo. I am Zai Devilla at magkita-kita tayo sa susunod na episode. Bye!